May mga nababasa ako, sabi nila paano ko nga daw kinakaya ang lahat. Mga gawaing bahay, pag-aasikaso kay mama at sa tita ko. Tapos nagnenegosyo pa ako. Ang sagot ko lang naman po ay dahil sa goal na gusto kong mangyari sa buhay ko at sa pamilya ko. Ako kasi talaga yung tipo ng tao na hanggat kaya kong gawa ng paraan ay ako mismo yung gagawa. Ako mismo yung humahanap ng solusyon sa tuwing nagkakaproblema. Pero ngayon na limitado na lang yung pagkilos ko, kagaya na lang ng pagtatrabaho na hindi ko magawa kagaya ng ginagawa ko noon, ay pinipilit ko na lang magpursige sa pamamagitan nitong pagbablog ko, kasabay na rin lahat ng gawain bahay, pati na rin ang pag-aasikaso at pagnenegosyo. 2022 pa lang kasi nang magsimula ako mag-vlog at mangarap. Kwento na talaga ng buhay ko yung vlog ko noon, pati na rin gumagawa kami ni mama ng comedy content. Hindi ko iniisip noon kung may manonood ba sa akin, kung meron bang magagalit, o kung ano man yung sasabihin nila. Basta ang importante ay ginagawa ko yung part ko. Nagbablog ako araw-araw. Gustong-gusto ko kasi talaga umasenso, kaya nga yung tagline ko, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Literal na mahirap kami, bata pa lang ako. Kumain na nga kami ng panis na kanin ni mama noon kasi wala kaming maisaing. Kung saan-saan tindahan ng utang para lang makakain. At kung kani-kaninong tao nangungutang para lang din makahanap ng mga panggastos sa pangangailangan sa bahay. Hanggang sa isa-isa na nga bumigay yung mga katawan namin. Una yung tita ko, nagkaroon ng psychological disorder. Bumigay yung katawan niya, pati yung isipan niya. Sumunod naman itong si mama. Noong 2025, March yun, na-stroke siya at nagkaroon ng sakit sa puso, parado yung ugat. Hindi kasi siya regular na nakakapagpa-check up, hindi kagaya ko na may medical palagi sa trabaho. Kaya naaagapan kung ano man makita sa resulta ng medical ko. Hanggang sa yun na, wala na akong magawa, hindi na ako makakapagtrabaho sa labas. Kaya eto, pilit ko silang inaasikaso habang gumagawa ng paraan para kumita ako, pambili ng diaper at gamot at mga pangangailangan namin dito. Wala namang may kagustuhan na magkasakit yung bawat isa sa amin. Kaya nung time na naranasan kong mamalimos, sabi ko kay Lord, Lord, ikaw nang bahala sa amin. At ayun, sa tulong nga ni Lord, nakakasurvive kami. Pati na din sa mga nakasuporta sa akin, nakafollow, palaging nanonood, at may mga tumutulong din na pinansyal na nag-aabot sa akin. Kaya sa lahat ng ginagawa ko, iniisip ko yung goal ko para hindi ako panghinaan. Dumarating yung time na medyo nalulungkot, pero tao lang din naman kasi tayo na merong nararamdaman. Mas mabuti nang nalalabas mo yung bigat na nararamdaman mo kaysa kikimkimin mo at iipunin mo sa loob mo. Hindi naman masama maging malungkot minsan, pero wag nating kakalimutan na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Maniwala lang tayo sa Kanya, sa mga plano niya. Pero syempre, gagawa rin tayo ng paraan, kikilos din tayo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya ako, patuloy ako nagpupursige at nagsusumikap dahil naniniwala ako darating yung araw na magbubunga din lahat ng aking paghihirap. O paano guys, hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Ingat po palagi. God bless you.